Good morning everyone. Ayan, magandang umaga po. Wala po tayo. Double check. Ayan. Natin yung mic. Kasi hula. Ayan. Ensure na natin na may mic tayo. Good morning! Ayan, praise the Lord! Another good morning sa ating lahat. Ayan, so ngayon po, check natin muna para sigurado po tayo. Check natin yung sound natin. Ayan. Para po makasiguro na meron nga tayong sound. Sound check. Yun, meron. Narinig ko na. Sound check. Ayan. Okay, so good morning everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa na naman pong magandang araw para sa atin na ihahatid ng Diyos para po sa kanyang mensahe ngayong umaga. At tayo po ay nasa God Loves You Movement Facebook page. Naka-cross-post lang po tayo sa atin pong personal account. At today is our daily devotion, day 5. Praise the Lord. So nakakalimang araw na po tayo ng ating daily devotion, and ngayon po ay kukunin natin yung ating devotion sa Zephaniah 3 verse 17. Basahin po natin. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Let us pray. Father in heaven, thank you once again, Lord, for another day na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, ginising mo kaming muli. Salamat, Panginoon, sa magandang mensaheng inaasahan namin ngayon, Lord. Gabayan mo kami, O Diyos, tulungan mo kami, samahan mo kami. Give us the wisdom and the guidance, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang makita, maitanghal, at ikaw, Panginoon, ang maghatid ng mensahe sa lahat ng taong makakapanood ngayong araw na ito. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Salamat sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa araw-araw na kami ay iyong iniingatan. Thank you, Father God. Gabayan mo kami, Lord. And please, ikaw ang magsalita, Panginoon, nang sa ganun ay ito ay tumimo sa aming mga puso. Thank you, Lord God, and we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen. So, again, magandang umaga po sa inyong lahat. Nako, medyo tumigil na po ang ulan dito sa amin. Kumusta naman kayo dyan sa inyong lugar? I hope na ayos naman, no? Sabado ngayon at pahinga ang mga estudyante at ang mga momshies. Bago maglaba, manood mo po muna tayo ng devotion. Ayan. So, basahin din po natin sa Tagalog yung Zephaniah 3 verse 17. Sabi po dito, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Ganda naman pag Tagalog, no? Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Kung mapapansin po natin yung Zephaniah nasa Old Testament, no? At talaga namang napakatagal na nito, pero sabi nga, although wala tayo dun sa original audience ni Zephaniah, ito po yung mensahe niya sa Israelites, dun sa Israel. Pero still, kahit nandito na tayo sa henerasyon natin, we can find comfort in knowing that God is the same throughout all generations. So yung mensahe niya po ngayon
sa akin pa lang talagang strike na, no? Dahil nag-strike na siya dahil grabe yung pangako niya, no? Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Yung makilala mo pa lang ang Panginoon at tanggapin siya bilang Diyos mo tagapagligtas, tagumpay ka na. Paano pa kung kasama mo na siya sa bawat oras at sandali ng buhay mo? Yung araw-araw, alam mong may Diyos kang kasama, no? Yung katagumpayan nandyan na talaga. Sabi pa dito, siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Wow, sarap, no? Yung love ni Lord. Ang sarap pagising sa umaga. Alam mong may nagmamahal sa iyo. Alam mong merong agad na kakampi ka, no? Yung love niya nandyan. Hindi ka man love ng tao sa paligid mo o kung sino man yung in-expect mo mag-love sa'yo, pero ang sigurado doon may Diyos na nagmamahal sa'yo. At ang pag-ibig niya ang magbibigay. At ang sabi pa dito, masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Imagine mo ang Diyos na siyang naglikha sa atin ay masaya at napapakanta pa sa kagalakan kapag tayo ay may katagumpayan. Ganon siya nakikid. Kung tayo ay nagdadalamhati, ganun din niya tayo sinasamahan sa dalamhati niya, sa dalamhati natin. Pag tayo naman ay nagtatagumpay, kasama rin natin siyang umaawit pa sa kagalakan dahil masaya siya kung tayo ay may katagumpayan. So, kumusta naman po ang inyong umaga at kumusta naman ang mga nagdaang araw? At I hope na palagi po nating isama ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Nang sa ganun tayo ay gabayan, ingatan, lalo na po sa panimulaan ng araw, napakaganda na ang Diyos ang inuuna natin sa lahat ng oras at pagkakataon ng buhay natin. Kasi wala naman po talaga tayong ibang panghahawakan kung hindi ang salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng tibay sa atin para lumaban sa buhay sa pang-araw-araw. Kasi sa totoo lang po, sa araw-araw ng buhay natin, iba-iba yung pwede nating kaharapin. Kaya naman napakaganda na sa simula ng araw ay simulan natin ito ng tama. Na-isik natin kagad si Lord para may bala tayo, no? Para harapin yung buong maghapon. Okay? So, pag-aralan po natin yung kanyang mensahe ngayong umaga. At gabayan tayo ng Diyos. Bigyan tayo ng wisdom para maibahagi natin ito ng maganda at talaga namang very smooth. So, alam nating lahat na ang Diyos ay nasa kalagitnaan natin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kasi sa panahon natin ngayon, unlike nung Old Testament, ngayon ay simula nung nagkataong tao si Kristo, hanggang siya ay namatay, nabuhay, na mag-uli, ay siya na yung talagang, with the Holy Spirit, siya na yung nasa midst natin, sa kalagitnaan natin. At ipinigay niya yung kanyang spirit kapag naniniwala tayo. Kasi yun yung helper na iniwan niya sa atin, yung tayo ay tumanggap sa Panginoon, di ba? Kapag kinilala natin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, iniiwanan niya tayo ng katuwang, yun yung spirit. Sabi sa John 1 verse 14, Tagalog na lang po tayo mag-usap para mas maganda. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati, ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Di ba pinatotohanan ito sa John 1? New Testament na po ito pinag-uusapan natin. Witness po sila, yung mga apostles, na talagang nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos na bilang kaisa-isang anak ng Diyos. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Kaya wala na tayong parang dahilan pa para hindi maniwala. Kasi there are witnesses. There are disciples, yung mga apostles ni Jesus na nagpapatunay. At ang Bible, ang isa sa patunay, na doon natin mababasa ang lahat ng pagpapatotoo kung sino ang tunay na Diyos.
Kaya talagang doon natin malalaman na ang ating Diyos ay nanatiling buhay. Kasi hanggang sa ngayon sa ating henerasyon, hindi niya tayo iniiwan. Sinasamahan niya tayo dahil siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Kahit sino pa man tayo, ano pa man ang nagawa natin sa buhay, sa kapwa, ano pa mang kasalanan ang nagawa natin, ang Diyos ay nananatiling nandyan. All we need to do is to believe at lumapit lang tayo sa Kanya. Sabi din sa Galatians 4 verse 6, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Alam mo yung napakaganda na meron tayong gabay sa bawat oras ng buhay natin na nandyan lang, lalo na kung tayo ay anak ng Diyos. Sabi ng iba, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Sinabi rin po yan sa Biblia na kung sinong tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tunay na tagapagligtas ay tatawagin niyang anak. Kaya po napaka-importante na hindi lamang natin siya kilalanin kung hindi magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Dahil ang Diyos po yun lang hinihintay sa atin, yung lumapit tayo sa Kanya. Kaya nga po itong ating daily devotion na ginagawa everyday is gusto nating magpakumbabang lumapit sa Diyos araw-araw para humingi ng gabay, humingi ng wisdom na, Lord, paano ko bang gagawin ang buong maghapon na ito? Paano ko bang sisimulan ang araw na ito ng tama, nakasama ka? Kasi sa totoo lang po, maraming beses na tayong nagising sa araw-araw ng buhay natin. Pero alam naman natin kung anong resulta kapag ginawa lang natin yung gusto natin, yung in our own way. Kasi alam natin na pumapalpak tayo, madalas mali yung mga desisyon na nagagawa natin kapag nag-rely tayo on our own wisdom, our own knowledge and understanding na hindi natin sinisik si Lord in the morning para gabayan tayo sa bawat araw at oras ng buhay natin. Kasi saya po na pagising sa umaga, you acknowledge that that Jesus is your Lord, that Jesus is your great provider, that Jesus is your guide, that Jesus is your that Jesus is faithful para sa lahat ng promises niya. And isip natin si Lord by reading the Bible, na malaman natin yung mga promises niya para panghawakan natin sa buong maghapon. Kasi sa totoo lang po, yun nga lang pagdilat ng mata natin, nandiyan na kaagad na pumapasok sa isip natin yung mga iba't ibang isipin. Na kapag hindi natin nilabanan yan, minsan mga negative thoughts yung pumapasok sa atin, no? And isang matinding panlaban natin dyan is prayer. We need to pray and we need to cast out yung mga negative na yan. Kasi hindi po galing sa Diyos yan eh. Galing po yan sa kaaway. Na gusto lang guluhin yung isip natin, galing po kay Satan yan. At wala po siyang kapangyarihan sa buhay natin. Lalo na kapag nasa Panginoon na tayo. Kasi ang Diyos po ay, ang gusto niya ay magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng buhay na sa Kanya lang nakadepende. Diba kapag binigay natin yung buhay natin sa Kanya early in the morning, nahayaan natin si Lord ang mag-control, diba? Hayaan natin, Lord, stay control. Kasi ano bang di mo kayang gawin sa buhay ko? Sabi nga dito, diba, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Wala ka lang dapat isipin pa. Basta't alam mong sinimulan mo ng tama ang iyong umaga. Walang dapat katakutan. Kasi paglabas pa lang ng bahay natin, pagkatapos natin mag-asikaso sa totoo lang, sa loob pa lang ng bahay, ang dami ng temptations. Ang dami ng pwedeng magpahina sa atin. Pero kapag sinamahan tayo ng Diyos, kapag alam mo nakasama mo ang Diyos, maaaring nandyan yung mga temptations na yan, pero pagtatagumpayan natin yan. Malalampasan natin yan.
Simula sa umagang paggising hanggang sa paglabas ng bahay, hanggang sa trabaho, hanggang sa umuwi tayo sa ating mga tahanan, bumalik sa bahay natin, ay tagumpay tayo kasi sinimulan natin to ng tama eh. At isinama natin si Lord kahit saan tayo nandoon. Kasi yun ang pinaka-importante dun eh. Kasi si Lord willing sumama. Willing siyang andyan lang sa tabi mo, andyan lang sa puso mo, andyan lang siya. Sabi nga, nasa piling mo siya eh. Kaya lang tayo lang yung hindi nag-acknowledge. Tayo lang yung nakakalimot na, o nga pala, no, nandyan si Lord. O nga pala, no, kasama ko nga pala siya. Kaya nga minsan, pati sa hindi ako naisip, no, pati sa pagkain. Minsan, nakakalimutan natin mag-pray before tayo kumain. Ipagpasalamat yung pagkain, ibinigay ng Diyos at pinagkaloob sa atin, biyaya yan. Kaya po, lagi natin siyang i-acknowledge at yakapin na nandyan lang siya sa tabi natin. Every day of our lives. Any moment, moment by moment. Sabi nga, hindi naman natin kailangan tanggapin ang Diyos linggo-linggo tuwing mag-church tayo. Kung hindi, moment by moment, ay i-acknowledge natin siya, yung presence niya sa buhay natin. At damahin natin yung pag-ibig niya through the Holy Spirit. At di natin kailangan every day or every moment ay i-ask natin to come Holy Spirit. Hindi po nandiyan na yung Holy Spirit the moment na dinanggap natin ng Panginoon. Kaya moment by moment kasama na natin siya. Kaya i-practice natin yun na i-acknowledge at damahin natin ang Panginoon. Araw-araw, moment by moment, nandyan siya. Thank you, Sis Gina. Good morning, ate. God bless po sa iyong ministry. Maraming salamat po sa panonood, pakikinig. Kindly share and like na lang po itong ating live para marami po makapanood. Maraming salamat po. Ayan. So, number 2, sabi dito, we also know that we are deeply loved by God. Alam natin na ganun tayo kamahal ng Diyos. Sabi po sa 1 John 4:16, nalalaman natin tayo'y, Tagalog na lang po yung ating nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Grabe na. So, yun yung sinasabi natin kanina, nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos. Alam mo kung bakit lagi siyang nandiyan sa puso natin, lagi natin siyang kasama? Kasi iniibig niya tayo. Siya lang yung nagmamahal na unconditional. Yung walang limit, yung walang kasi, baka, walang ganun. Pero walang ganun ng Panginoon. Pag nagmahal siya, buong buo. At hindi yung nagbabago. Kaya, panghawakan natin yung panampalatayanan natin na ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya wala tayong ibang susulingan, wala tayong ibang panghahawakan kundi ang kanyang mga pangako. Kaya nga si Lord sa sobrang pagmamahal niya sa atin, hindi iniwanan niya tayo ng Holy Spirit para maging gabay natin. Kahit saan man tayo naroon, kaya nga, through the Holy Spirit, Jesus is omnipresent, omnipotent. Diba? Kahit saan ka nandun ang Diyos. Kasi ganun niya tayo kamahal. Ganun niya tayo pinoprotektahan. Ganun niya tayo. Alam mo yun, yung hindi ko naman explain kung paano pag-mamahal yun. Unconditional. Walang ifs and buts. Ano pa man tayo, sino pa man tayo naman ang nagagawa natin. Kasi hindi mo tayo perfect eh. Dito sa lupa, nagkakasala pa rin tayo. Pero sa kabila ng pagkakasala na yan at kahinaan at kakulangan natin, ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin. Sabi nga, di ba, nalalaman natin ang tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Dapat panampalatayanan natin, paniwalaan na iniibig tayo ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Kaya naman kung gano'n tayo kamahal ng Diyos, nawa ay gano'n din tayo magmahal sa iba. Hindi madaling magmahal
Lalo na kung hindi ka ibig-ibig, no? Parang, paano ko naman mamahalin yan, Ate Mavs? Galit ako dyan. Napaka sama ng ugali niyan. Minsan, tumitingin tayo dun sa kahinaan ng iba. Pero sana tingnan din natin yung kahinaan natin. Hindi rin naman tayo perfect. Maaaring siya, ganun din ang tingin sa atin, no? Maaaring ang tingin din ng ibang tao sa atin ay ganun din. Kaya huwag na tayong mag-judge. Hayaan natin. Basta ang sabi ng Diyos, ganun niya tayo kamahal. Kaya magmahal din tayo ng iba. At napapractice yan kahit sa loob ng bahay, yung pagmamahal na yan. Minsan yung mga kasama mo pa lang sa bahay, hindi nakaibig-ibig di ba? Pero sabi niya, kapag ang Panginoon ang nasa puso mo, matututo kang magmahal kahit hindi ka ibig-ibig yung tao. Lalo na, maging sa trabaho, no? Sa mga nagtatrabaho dyan, pagpasok mo pa lang sa trabaho, unang mabubungaran mo yung taong hindi ka ibig-ibig. Parang paano ko mamahalin to inis na inis ako dito. Pero kapag nakikita mo ang Panginoon, imbis na yung taong yun, ang nakikita mo, iibigin mo at mamahalin mo kahit hindi ka ibig-ibig. Talagang, sabi nga, sa lahat ng ginagawa mo, dapat si Lord yung nakikita mo. Sa lahat ng taong nakakahalubilo mo, si Lord yung tingnan mo. Para magawa mo pa rin silang kausapin, magawa mo silang mahalin, magawa mo silang pakisamahan. Kasi hindi mo yun ginagawa para sa sarili mo, para sa kanila. Kung hindi ginagawa mo yun sa Diyos na tunay na umiibig sa'yo. Diba? Kasi sabi niya, paano ka magmamahal kung wala ka nito? Paano mo ibibigay ang isang bagay na wala ka? Mahirap ibigay yun. Kahit nga sa pera, di ba? Paano mo bibigyan yung tao ng pera kung wala kang ng pera? Same thing sa pag-ibig. Paano ka makakapagbigay ng love kung hindi ka nakakaramdam nito, kung wala ka ng pag-ibig na to na nagmumula sa Diyos? Paano mong isi-share isang bagay na wala ka? Yung love, nakukuha yan sa Panginoon. Kahit na ikaw ay napapaligiran pa ng lahat ng taong nagmamahal sa iyo. Hindi yun sapat. Tanging ang Diyos ang makapagbibigay ng pag-ibig niya yan. Pag-ibig na kaya mong ibahagi sa iba. Sabi nga, ang pagiging Kristiyano daw ay hindi mahirap kung hindi imposible. Totoo naman po, no? Kasi imagine mo yung sabihin sa iyo ng Diyos na mahalin mo ang iyong kaaway. Yun palang imposibleng gawin yun, no? Pero sa Diyos, posible yun. Magagawa mo yun kapag pinairal mo yung pag-ibig ng Diyos, kapag ang Diyos ang nasa puso mo at yun ang ginawa mo at nakikita mo dun sa tao. Kahit yan pa ay may nagawang masama sa'yo, kaya mo yung mahalin. Kasi yun yung sabi ng Diyos, diba? We need to obey. Hindi madali, pero posible kapag nasa Panginoon tayo. Kapag hinayaan natin ang Diyos ang kumilos sa atin, kakayanin natin magmahal ng mga taong hindi kaibig-ibig. Oh, grabe, no? Pakaganda po ng mensahe ng Diyos sa araw na to. And sabi po dito, pangatlo, nimay po natin yung ating verse for today. Again, ang verse natin is Zephaniah 3 verse 17. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Yung mensahe pa lang na yun, napakarami na niyang nais iparating sa atin. Naalala niyo kahapon yung tinuro natin about Apostle Paul. Tinuruan niya tayo that the peace of God will guard our hearts and minds in Christ Jesus when we pray to Him, when we pray to the Lord. Sabi niya sa Philippians 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.
Grabe si Lord talaga. Napakaganda. Alam nyo, every morning, or bago pa man ako matulog, lagi ko sinasabi, Lord, surprise me with your word bukas. At samahan mo ako, Panginoon, sa mensaheng nais mo iparating sa mga tao. Ngayon pa lang, siksik-liglig na yung message niya. Napakarami yung magandang mensahe. Sabi niya dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Huwag tayo, kasi sa totoo lang, when we wake up in the morning, kapag tayo ay naunahan ng kabalisahan, naku, pwede nating bitbitin yung kabalisahan na yan hanggang sa trabaho, hanggang sa makauwi ulit tayo, pabalik ng bahay. Kaya sinasabi niya dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Early in the morning, pagising ka lang, panghawakan mo yung sinabi ng Diyos. So, huwag kang mabalisa. Kasi ang kaaway talagang i-feed ka niya ng mga negative thoughts na at ng mga lies, ng mga kasinungalingan na hindi naman, wala talagang katotohanan. Ipapaalala pa niya yung mga bangit na nangyari kahapon, ng nakaraan mo, para lang nervyusin ka, matakot ka at mabalisa ka. Pero dahil ang Diyos ay dakila at buhay, panghawakan lang natin yung sinabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Wow, kaya sinasabi ng Diyos dito, pagising mo pa lang sa umaga, smile and then say, thank you, Lord. Nagising ako. Thank you, Lord. Kasi ako sa totoo lang ako. Simula nung na-stroke ako, talagang every morning I say, thank you, Lord. Kasi nagising ako. Kasi nung na-stroke po ako, parang hindi na magigising. Yung parang, kala ko, katapusan ko na. Kaya ngayon, everyday na nagigising ako, nagpapasalamat ako kasi binibigyan niya pa ako ng isa pang buhay. Para makapaglingkod pa sa Kanya, para ma-witness ko pa yung buhay ko with my family, with my children. Na makita ko pa silang masaya, nakita ko pa silang nagising din, kagaya ko. Nakita ko asawa ko nagising din, na pumasok na sa trabaho. Ang saya ko, Lord. Sabi ko nga, napakarami pong pwedeng ipagpasalamat pagdilat pa lang ng mata mo. Yung nagising ka. Salamat sa una na ginamit. Salamat sa higaan. Nahigaan ko pang lambot, Lord. Minsan nakala namin, Lord, wala akong pagpapasalamat kasi wala namang magandang nangyari kahapon. Pero sa totoo lang, napakarami. Sabi nga dito, hingin natin ng may pasasalamat. Alam nyo, kung iisipin nyo yung dami ng pagpapasalamat, ang dami nyo, maliliit na bagay na meron ka sa bahay at sa buhay mo. Yung bahay lang na tinirahan mo, tinulugan mo, may bubong. Yung ibang tao sa labas, wala pong bubong, natulog sa kalye. Yung ibang tao, ni walang kinain o almusal ngayong umaga, pero ikaw na may almusal, nakalimutan mong magpasalamat. Kahit tuyo pa yan. Kahit na itlog lang yan. Pasalamat natin kasi meron tayo pinambili ng itlog na yan. Yung iba, ang dami namang hugasin. Alam mo ba, na dapat mo ipagpasalamat yung maraming hugasin. Kasi kaya ka maraming huhugasan. Dahil marami kayong kinain at ginamit na plato para sa mga pagkain na yun. Kasi kung wala kang huhugasan, sigurado wala kang kinain. Dahil hindi ka gagamit ng plato at wala kang pinagkainan. Napakabuti ng Diyos. Minsan di lang natin yan nakikita. Imagine mo, maski yung ventilador na ginamit mo sa buong magdamag, parang bigyan ka ng hangin, nakalimutan mo pasalamatan. Maging yung cellphone, di ba? Kahit minsan nagiging daan yan para maligaw tayo, pero sa totoo lang, pagpasalamat mo yung cellphone na yan, dahil kung wala yung cellphone na yan, hindi mo ko napapanood. At hindi mo naririnig ang mga magagandang balitang ito na pinahatid sa iyo ng Diyos. Kahit pa yung cellphone mo, simpleng-simpleng cellphone lang, but still, nagagamit mo para tawagan ka, maka-text, maka-chat, at makapanood. Napakabuti ng Diyos. Kaya huwag mo iisipin na wala ka ipagpapasalamat. Nagsisinungaling ang kaaway sa isip. At huwag mo nga hayaan na linlangin tayo ng ating kaaway para sabihin wala kang dapat ipagpasalamat. Napakarami yan.
Minsan kasi nakikita natin na ipagpapasalamat yung malalaking bagay lang eh. Kapag malaking blessing, maraming thank you. Pero pag maliliit na blessings, hindi na natin nakikita at napapansin yan. Na feeling natin kulang palagi. Hindi sapat, Lord. Kasi nga, hindi na natin ito nakikita. Hindi na natin ito na-appreciate. Kaya dapat po ay matuto tayong mag-appreciate ng mga maliliit na bagay na meron tayo. Lahat naman po yan, maliit o malaki, lahat yan galing sa Diyos. Maring napakasipag mo, napakagaling mo, napakaganda ng trabaho mo, pero tandaan mo, lahat ng lakas mo, lahat ng galing mo, lahat ng yan ay nanggaling sa Diyos. Lahat ng meron ka ngayon ay bunga dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa iyo. Kaya, yun ang una mong gawin pagdilat ng mga mata mo. Say, thank you, Lord. Smile and then, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam niyo ba, nakakagaang ng pakiramdam yung pagngiti. Kahit nga may sakit ka, may pain, try to smile. And then say, thank you, Lord. Kasi sa totoo lang, pag may pain, or kahit ano pa man yan, yung mga pagsubok, then tayo lalo malapit na nagsusumiksik sa Diyos eh. Kaya minsan, pinasasalamatan ko, pati problema, pati sakit. Lord, thank you, na-stroke ako. Kasi dahil dito sa stroke na to, eto ako ngayon. Nagbabahagi ng iyong salita. Hindi pa ma-stroke si Ate Mabs. Napakabuti ng Diyos. Walang pangit na nangyayari sa buhay natin. Lahat yung maganda. Kasi mahal na mahal niya tayo. Sabi rin dito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayong Diyos lang makapagbibigay ng kapayapaan na yan, na hindi kayang maunawaan ng kahit na sinong tao. Kasi kapag ibinigay na natin ang buhay natin sa Panginoon, sabi ko nga, magkaroon ka ng pagpapasalamat sa umaga pa lang. Alam mo yung kapayapaan na, alam mo na Lord, I am secure, I am happy dahil I am happy with you. Kasama kita, ang buong maghapon ko ay magiging maganda. Magiging maayos, dahil gagabayan mo ko ng iyong pag-ibig. Nagugulat ka, subukan mo lang. Makikita mo. Hindi man perfect, pero bakit magaang, Lord? Bakit meron namang konting naging problema sa trabaho, pero pag uwi ko, ang gaang-gaang ng pakiramdam ko, ang saya ko pa rin. Yun yung kakaibang pakiramdam na hindi mo ma-explain kapag nasa Panginoon ka. Subukan mo lang. Try mo lang na isama ang Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay mo. Simula pa lang pa sa pagising mo. Hanggang sa pag-uwi mo sa bahay mo ulit, sigurado ako, andyan yung kapayapaan na hindi mo ma-explain kung saan galing, bakit nasa kabila ng pagod ko, sa kabila ng dami ng problema sa trabaho, sa kabila ng dami ng mga challenges na dinaanan ko sa buong maghapon, bakit nung umuwi ako, I still have that peace in my mind and in my heart. So, alam mo kung bakit? Kasi sinama mo si Lord, simula pa lang sa pagising sa umaga, ay kasama mo na siya hanggang sa buong maghapon, kaya walang naging mabigat sa pinagdaanan. Try mo lang. Subukan mo. Sarap, no? Alam mo, ito yung pinakamagandang ginagawa natin every morning kasi hindi mawawala yung ngiti mo eh. Hindi mawawala yung saya sa puso mo kasi alam mong ginawa mo yung tama sa pagising mo pa lang sa umaga. So, ulitin ko, sabi ko nga kahit yung message ngayon ng Lord sa atin is from Zephaniah. Hindi man tayo original audience ni Zephaniah nung sinasabi niya yung message niya. But we can still find comfort in knowing na si Lord or si God is the same throughout all generations. Kahit pa man noong Old Testament hanggang ngayon sa henerasyon natin, naging tapat ang Diyos. Sabi niya, He is still in our midst. Kahit na ang pinag-uusapan natin is from the Old Testament, mensahe ni Zephaniah, but still, hindi kailanman tayo iniwan ng Diyos. Sa ating henerasyon ngayon, nandyan pa rin siya sa ating kalagitnaan.
kasama natin siya sa kahit na anong oras at laban ng buhay natin. At He still actively rescues people hanggang sa ngayon. Inililigtas niya tayo. At sinisave niya tayo, hindi niya hinahayaan na tayo ay mapahamak, na tayo ay hindi makatanggap sa Kanya. Na hindi natin mararanasan yung buhay na walang hanggan. Hanggang ngayon, yun yung gusto ng Panginoon na gawin natin. He still rejoices over us. Masaya pa rin siya para sa atin sa kahit na anong bagay o katagumpayan para sa atin. Ano man yung ginagawa natin sa buhay natin, successful tayo sa kung ano yung mga ginagawa natin, masaya siya para sa atin. At gusto niya yon na nakikita na tayo lumalapit sa Kanya at tayo ay patuloy na umaasa sa Kanya. And He still covers His children with His unending love. Yun yung pinag-uusapan natin kanina, yung pag-ibig na walang hanggan, yung alam mo yung pag-ibig na hindi mo makukuha sa kahit na anumang bagay o kahit na sino mang tao. Pag-ibig na nagmumula sa Diyos, pag-ibig na kaya mong i-share sa iba. Hanggang ngayon, sa ating henerasyon, pinadarama pa rin ng Diyos ang Kanyang pag-ibig niya sa atin. And He is still our mighty God. Wala nang ibang, di ba, from Old Testament, dahil ang pinag-uusapan natin ngayon is from Zephaniah, kahit galing po sa Old Testament hanggang ngayon sa New Testament, sa ating henerasyon, He is still our mighty God. Wala pong hihigit sa Panginoon. Wala pong mas gagaling pa sa Kanyang kapangyarihan. Siya lamang at wala nang iba. Hindi yun nagbabago kahit anong henerasyon pa. And He cares for those who come and call on Him. Ang Diyos po ay andun pa rin ang Kanyang pag-ibig at Kanyang, ano ba yung Tagalog ng care? Tulungan niyo naman ako, mag-message kayo. Pwede po kayo mag-comment, pwede kayo magbigay ng thoughts ninyo about this message. He cares for those who come and call on Him. Dito po sinasabi talaga ng Panginoon na kailangan nating tumawag sa Diyos. Kailangan natin siyang lapitan. Hindi po kasi kung sinabi natin ang Panginoon ay nandiyan lagi sa ating kalagitnaan. Although andyan ang favor niya and His grace na no matter what, ano man ang ugali o ano man ang ginagawa at sa buhay natin, ang Diyos ay handa palaging tumulong dahil sa Kanyang favor at sa Kanyang grace. Dahil yun siya ganun siya kabuting Diyos. But still, God wants us to call on Him. Gusto pa rin ng Diyos na lumalapit tayo sa Kanya. Di ba parang tatay natin, yung ating tatay na sa buhay natin, or magulang natin. Di ba gusto pa rin naman nila lumalapit tayo sa kanila, nagsasabi tayo sa kanila. Ganon din ang Diyos. Gusto ng Diyos lumapit tayo sa Kanya. Kapag nagbibigatan ka na, kapag namumroblema ka na, hindi mo na kaya, ginawa mo ng lahat, pero parang hindi pa rin natatapos or hindi ka pa rin nagkakaroon ng kapayapaan na hinahanap mo. Call on the Lord or call on Him. Sabi nga 24/7, ang Diyos ay bukas. Hindi siya nalulobat at hindi siya nawawala ng load. Hindi siya kailanman nawala ng wifi. 24/7 ang Panginoon ay handa kang pakinggan. Handang makinig, handang tumanggap sa iyo kahit sino ka pa, kahit ano pang nagawa mo. Huwag mong iisipin, huwag mong pakikinggan yung kasinungalingan ng kaaway na sinasabi sa iyo, naku, hindi ka pakikinggan ng Diyos kasi makasalanan ka. Naku, hindi po totoo yan. Ang Diyos ay handang makinig. Handa kang tanggapin kahit sino ka pa. Ano pa man ang iyong naging kasalanan, handang-handa kang ng Diyos na tanggapin. Sa totoo lang, kumakatok na siya sa puso mo. Kaya lang hindi mo pa pinagbubuksan. So sana ito na yung pagkakataon na pagbuksan mo na ang Diyos at handang yakapin siya at lumapit sa Kanya ng may kababaang loob
Ilapit mo na kung ano man yung pinagdaraanan mo. Ikwento mo lahat, sabihin mo lahat. Kung yan man ay galit, sama ng loob, hinanakit, pait, ano man yan, ilapit mo sa Diyos para makuha natin yung kapayapaan na hinahanap natin. Nang sa ganun, makuha rin natin magpasalamat every morning kasi minsan yun yung nagiging hadlang kung bakit hindi tayo nakakapagpasalamat kasi punong-puno tayo dito sa puso natin ng bagahe na hindi naman na natin dapat kinikimkim pa dito. Palayain na natin yan, ilabas na natin. Ibigay na natin yung lahat sa Diyos para maubos na yan. Nang sa ganun ay puro pagpapasalamat ang maging laman yan. Maging pag-ibig ng Diyos ang maging laman yan. Maging fruit of the Spirit ang maging laman yan ng Galatians 5 verse 22 to 23. Love, joy, peace, kindness, gentleness, loving kindness, self-control. Yun ang maging laman ng puso natin. Kasi hanggat hindi napapalitan, hanggat hindi naaalis yung mga bitterness, hatred, anger, sama ng loob na yan, na napakatagal lang nandiyan sa puso mo, ay hindi mapapalitan yan ng fruit of the Spirit. Importanteng tanggapin natin na tayo ay makasalanan, na tayo ay nagkasala, magkaroon ng repentance para magkaroon ng transformation. Kasi hanggat di natin inaamin at sinusuko yan sa Diyos, ay hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaang hinahanap natin. At walang ibang makapagbibigay ng kapayapaan na yan na hindi maunawaan ng maraming tao. Yan ay makukuha natin tanging sa Diyos lamang. Siya lang ang makapagbibigay niyan, wala nang iba. Kaya naman isuko natin lahat yan sa Kanya nang may kababaang loob. Yung sarap, Lord. Manalangin po tayo. Father God, I am amazed that you delight in me. Thank you for seeing me not for my imperfections, Lord. Maraming salamat, Lord. Di mo ko tinitingnan sa ganung paraan. But as your child who delights in you, help me to never lose focus on you, Lord. Hayaan mo lang, Lord, na nakatingin ako sa iyo. Huwag mo po akong bibitawan, Panginoon, kahit ano pa man ang mangyari. Samahan mo po ako, Lord. Kahit katiting na lang yung faith na meron ako, huwag mo akong bibitawan, Panginoon. Bagamat minsan nadidefocus ako, Lord. Help me, Panginoon, na muli akong ibalik sa pag-focus sa iyo. Tulungan mo ako, Lord, kasi hindi ko kaya ng mag-isa. Hindi ko kaya nang wala ka sa buhay ko. Samahan mo ako sa bawat oras at sandali ng aking buhay. Bagamat, Panginoon, hindi ko maamin minsan ako ay isang makasalanan. Bagamat di ko maamin na ako ay punong-puno ng galit, ng sama ng loob at hinanakit sa aking puso. Panginoon, patawarin mo po ako. Hindi po ako karapat-dapat, pero Lord, salamat kasi patuloy mo akong tinatawag, patuloy mo akong kinakausap, at patuloy mo akong sinasamahan sa laban ng buhay ko. Maraming salamat, Panginoon. Thank you po sa pag-ibig mo. Salamat sa iyong walang sawang pagpapasensya sa akin. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Tulungan mo po ako na mapagtagumpayan ang buhay na ito ng kasama ka. Tulungan mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga taong nanonood ngayon, O Diyos. May karamdaman, may breast cancer, may tumor, Panginoon, sakit sa puso, hindi makalakad kasi na stroke. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming dakilang Diyos at pinakamakapangyarihan sa lahat na kayang gumawa ng himala. Hipuin mo sila, Panginoon. Abutin mo na iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Ayusin mo, O Diyos, ang mga relasyong hindi ayos, Panginoon. Ako'y patuloy na dumudulog sa iyo sapagkat dito kami pinanghihinaan kapag ang mga mahal namin sa buhay ang nagiging daan para po magkawatak-watak ang buong pamilya. Panginoon, hindi mo to gusto. Kayo lamang po, Diyos, ang makapagbubuo ng pamilya, makakapag-restore nito, O Diyos. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming buong maghapon. Samahan mo kami, O Diyos, na Ikaw lamang ang nakikita, Ikaw lamang ang nag-glorify, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Maraming salamat sa kalakasan, O Diyos.
Patuloy mo pong proteksyonan ang bawat tao, pamilya na nanonood at lahat ng tao na nakakarinig nito. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng laman ng aming puso at isip, Panginoon. Tulungan mo po kami sa lahat ng pagkakataon. We thank you, Father God, at tinataas namin sa iyo ang aming buong pamilya. Ang lahat ng mga mahal namin sa buhay ay ingatan mo sa buong maghapon. Samahan mo kami hanggang sa aming trabaho, hanggang sa aming ginagawa sa buong maghapon. Thank you, Father God, for your mercy. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Thank you for your kindness. Thank you for your grace, Lord. We bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating pong daily devotion every morning at 6:30 a.m. dito po sa God Loves You Movement. And para po ma-notify kayo na meron po tayong devotion every morning, i-follow nyo po itong ating Facebook page. And of course, ito pong ating live na ito ay mapapanood pa rin ninyo ang replay nito mamaya. At i-like and share na rin po ninyo. Kahit po ito yung replay, pwede pa rin i-like and share para marami po ang makapanood at makabahagi sa atin po sa mensahe po ng Diyos ngayong araw na ito. So nawa po, kayo po ay na-bless ngayong araw. At patuloy nyo rin po akong isama sa inyong panalangin para po sa complete healing natin. Kayo po ay makakasama ko sa panalangin. Kaya maraming salamat po. And of course, ang atin pong God Loves You Movement ay merong group, may community po tayong binubuo. Ang God Loves You Movement group para po pinahanda po natin yan na pagdating po ng tamang panahon ay magkaroon din tayo dito ng Bible study dun sa group na yon at magkaroon po tayo ng thank you Ate Mavs, God bless, salamat din po Ma'am Beth Peña, thank you. God bless din sa'yo. More blessings, more events. God is good. Napakabuti ng Diyos. Kasi mabuti ang puso mo. And again, salamat po sa lahat. And samahan niyo po mamayang gabi. Meron po tayong GLYM Hour, A Message of Love at 7 p.m. May guest po tayo, isang nanay, isang asawa at isang lingkod ng Diyos. Siya po ay guest natin mamayang gabi. Binalik na po natin ang GLYM Hour, A Message of Love, and sama nyo rin sa panalangin na magtuloy-tuloy na po yung episode natin na yon para maitaas ang Panginoon at maibahagi pa rin ang kanyang mabuting balita pamamagitan ng mga guest natin. At ngayon pong buwan ng September ay anniversary month po ng God Loves You Movement. Tayo po ay nasa 3rd year na at sa ating month-long celebration ay magkakaroon po tayo ng regular na guest every Saturday at 7 p.m. and Friday also. Meron na rin po tayong Friday na GLYM Hour, A Message of Love. Grabe si Lord, no? 2 days na po ang gusto niyang maging ating episode. Kaya naman, abangan nyo kami every Fridays and Saturdays at 7 p.m. Kaya i-like and share and follow niyo po ang God Loves You Movement Facebook page para po ma-notify kayo kapag may mga episode na tayong ipapalabas o pinapalabas na live sa FB. Iyon po ang way para ma-remind kayo na meron na uling na para mapanood niyo po. At may share din. Naku, maraming salamat po sa oras ninyo at nawa ay napagpala kayo ng Diyos sa araw na ito at proteksyonan kayo sa buong maghapon ng inyong buhay at i-bless kayo ng siksik-liglig at umaapaw. Ano pa ba? Baka may nakalimutan pa ako. Ang ating pong daily devotion, huwag niyo pong kalilimutan yan every day at 6:30 a.m. Yan po ay commitment natin sa Lord at maraming salamat sa Panginoon sa paggabay at sa kalakasan na binibigay niya sa akin para magawa ko po ito. Thank you, Father God, for your mercy. Thank you, Lord. Ang saya ko. Maraming salamat po sa inyong lahat at lagi niyo pong tatandaan, God loves you. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. God bless! See you again tomorrow at 6:30 a.m. Bye-bye!